Paniwala ng ilang aviation expert dito sa Pilipinas, hindi mechanical failure ang sanhi ng pagkawala ng eroplanong MH370. Anila malinaw na sinadya ang pagkakaliko ng eroplano na dapat sana ipapunta ng Beijing sa China. Live mula sa Pasay City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, sa kabilangan ng pag-anunsyo ni Malaysian Prime Minister Najib Razak na bumagsak ang flight MH370 sa Southern Indian Ocean ay nananatili ang misteryo kung bakit at paano lumihis ang eroplano mula sa ruta nito. Kaya naman puspusan pa rin ang paghahanap sa nawawalang Boeing 777 para hindi lang matiyak na talagang walang nakaligtas sa mga pasahero at crew nito, pero para masagot ang katanungan kung bakit ito bigla na lang naglaho. Ito ang flight deck o cockpit ng isang Airbus A320 flight simulator. Ibang-iba ito sa cockpit ng nawawalang Boeing 777 ng Malaysia Airlines. Pero ayon sa chief flight instructor na aming nakausap, pagdating sa avionics o electronic component ng dalawang eroplano, hindi naman sila nagkakalayo. Kaya gamit ang Airbus A320 flight simulator, sinubukan naming sundan ang flight path ng MH370 para mas maintindihan ang posibleng dahilan ng pagkawala nito. Ayon kay Captain Fernan Lacanilao, malaki ang posibilidad na hindi mechanical problem ang dahilan ng pagliko nito. Kaduda-duda raw kasi na base sa radar data, lumalabas na mula ng lumiko ang eroplano bago lumabas ng Malaysian airspace. Sinundan nito ang boundary ng airspace ng Malaysia at Thailand at kalaunan, airspace boundary ng Indonesia at Thailand. I could accept other theories kung hindi sila dun lumipad, but seeing how complicated yung paglipad dun sa border ng Thailand, Malaysia, Indonesia in terms of airspace, that's a red flag to me. Talagang human intervention na sinadya. Dagdag pa ni Captain Lacanilao, may basihan ng pahayag ni Malaysian Prime Minister Najib Razak na sinadya ang pagliko ng eroplano. Bagamat wala pang nare-recover na debris mula sa flight MH370, malaki ang paniwala ng Malaysia na sinadya ng sino mang may control sa flight deck ang pagbabago ng ruta ng eroplano mula sa ruta nitong Kuala Lumpur papuntang Beijing. Sa halip ay lumiko sa bahaging ito. Ang dahilan ay ang pagiging komplikado ng pagpasok ng mga bagong impormasyon sa computer system ng eroplano. Kadalasan ay 5 letra ang kailangan mong i-punch in para mabago yung ruta ng eroplano. At ayon sa data ng Malaysia at Thailand radar, ay posibleng 3 beses nagpasok ng bagong impormasyon ang sino mang nasa flight deck para mabago yung direksyon ng flight MH370. Kaya naman malaki ang paniwala ng Malaysia na hindi aksidente ang pagbabago ng ruta ng naturang eroplano. Ang tanong na lang ay bakit? Base sa flight simulation, posibleng araw nang umabot ang flight MH370 sa Southern Indian Ocean. Mula nang mawala sa radar coverage ng Thai military, na-monitor ng Inmarsat satellite na nagtuloy-tuloy ang paglipad ng eroplano ng ilang oras patungo sa Southern Indian Ocean. Ayon kay Captain Lacanilao, hindi ito consistent sa isang eroplanong may emergency tulad ng sunog o usok sa flight deck. Statistics-wise, lahat ng may accidents caused by fire, they only had 18 minutes airborne. So as much as possible, ayaw mong lumampas ng 18 minutes, gusto mong ibaba na kagad. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines naniniwala ring hindi mechanical problem ang dahilan ng pagbagsak ng eroplano. Maaaring may kinalaman daw sa insidente ang mga nasa loob ng cockpit. The cockpit is highly secure with bulletproof doors. And unless there was really permission or authority by somebody, basic crew in that aircraft to allow them to enter, that is the only way they could enter. At kahit malabo pa kung paano napunta raw ng eroplano, para kay Captain Andrews, malinaw ang mapupulot nilang leksyon. What starting to concern us now is we have a lot of flying schools here in the Philippines. Last count, there are more than 40 operating. And there are a lot of foreign students coming in. Now, we don't have any background information on the foreign students. Kasunod nito, makikipag-ugnayan din daw ang CAAP sa ASEAN counterparts nito upang makipagpalitan ng impormasyon tungkol sa mga dayuhang nag-aaral sa mga flying school sa Pilipinas. At mula sa 80, 40 flying school na lang ang pinayagang mag-operate, bunsod ng naon nilang paghihigpit sa standard ng mga flying school. Sa ngayon, Security Condition 1 pa rin ang alert level na ipinapatupad sa NAIA. Ang NCR Aviation Security Unit nagpulong para pag-aralan ng mga posibleng nangyari sa MH370. Pero ano man ang sanhi ng pagkawala nito, asahan na raw ang ilang pagbabago para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Palalakasin natin yung tinatawag nating profiling aspect natin. O yung background investigation ng hindi lang ng mga crew sa aircraft, kung hindi yung background investigation ng lahat ng airport
worker. Meron at walang nangyayari, we have to intensify always yung security natin because there is no such thing as perfect security. Jessica, habang nananatiling ang misteryo ang dahilan at maging ang eksaktong pinagbagsakan ng Malaysia Airlines ay nagkakaisa ang mga eksperto. Ano man ang dahilan ng pagkawala nito, tiyak mababago ng MH370 ang uri ng seguridad na ipinapatupad sa mundo ng aviation tulad ng ginawa ng 9/11 terrorist incident. Jessica? Rafi, yung mga nakausap mong aviation expert, may nabanggit ba sila kung first of its kind o ngayon lang nangyari itong ganitong klase ng misteryo sa eroplano? Well, Jessica, nababanggit nila na marami ng mga mysterious na disappearance ng mga eroplano mula pa nung nagsimula ang aviation. May mga incidents, of course, na familiar tayo yung nangyayari sa Bermuda Triangle. Hindi yan na-resolba kung paano nawawala yung mga eroplano yun. Pero sa mga insidente na involve yung mga high-tech na eroplano katulad ng Boeing 777, ay ngayon lang talaga may nangyaring ganito na walang idea ang mga eksperto kung nasa na ito at yung mga high-tech na equipment na nasa loob ng eroplanong ito ay hindi nakapagpadala ng impormasyon kung nasa nito. So unprecedented, Jessica, na may mangyaring ganito sa isang malaki at high-tech na eroplano, Jessica. Okay, at ang malaking misteryo dyan, yung talagang diversion ng ruta niya eh. What caused it? Sabi nila, hindi imposibleng mechanical. Mukhang marunong yung nag-divert, no? At bakit nga? Bakit nag-iba ng ruta? Bakit napakalayo dun sa original destination nito? Yun na nga, Jessica, at yung nagsaspawn na yan na napakaraming teorya. Ang sigurado lamang ay lumiko talaga itong eroplanong ito at may sinundang path base na rin sa radar data mula sa Thailand at Malaysia at eventually ay yung Inmarsat satellite pings na nakuha nung British company na nag-track nito papunta sa Southern Indian Ocean. So talagang napakaraming teorya pero talagang yung kasagutan dyan ay hindi makukuha hanggat hindi nakukuha yung flight data recorder ng eroplano. Yan lang daw talaga ang makakasagot sa mga katanungan yan, Jessica. Yun na nga mahirap dito eh. Ilang linggo na nagkakaroon ng mga sari-saring teorya, sari-saring spekulasyon. Pero wala ni isang piraso ng eroplano na nakukuha pa para sana mapag-aralan kung bakit nagkaganon. Yes, Jessica, kahit sana yung piraso lamang ng eroplano, bahagi ng eroplano ay maaari na makatulong at hindi na kailangan pang, well, of course, importante na makuha yung black box. Pero yung bahagi ng eroplano, for example, nasunog ba yung bahaging yun ng eroplano? Yung impact ba nito sa dagat ay malakas na nagkapira-pira? So ito, lahat yan ay makakatulong at para ma-determine kung ano talaga yung nangyari doon. Pero ang eventual talaga na makakasagot doon ay yung black box. At habang mag-iisang buwan na nung mawala itong MH370, isang buwan lamang, Jessica, yung tinatagal ng baterya ng black box na yon ay posible na talaga maging mahirap na mahanap itong mga to. Bagamat yung isang Air France na bumagsak sa Atlantic Ocean, Jessica, yes, ay 2 taon bago nila nakita yung black box. Pero yun naman ay nakakabit yung flight data recorder sa mismong malaking bahagi ng fuselage. So ito na lang siguro ang magiging pag-asa para makita yung bahagi ng MH370 kapag naka-attach pa yung black box dun sa malaking bahagi ng fuselage ng eroplano, ay makikita ito ng mga sonar na idinideploy na ng Amerika, mga high-tech na sonar equipments na po pwedeng papunta na dun sa area ng search kung saan ginagawa ng Australian Forces, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.